Nakarating na kami sa Helsinki Airport. Medyo stressful lang yung biyahe or yung flight from Stockholm to Helsinki kasi yung turbulence malakas, especially nung palanding na. Nice itong airport ng Helsinki. May pa ballet show dyan sa screen. Screen lang naman. So ngayon, baba lang kami ng airport. Hanapin lang namin yung tren going to the city center na Helsinki. Hindi namin alam kung saan bibili ng ticket eh. Wala dun sa taas. So, baka nasa baba yung bilihan ng ticket. Kakalabas lang namin ng train station ng Helsinki. Maglalakad lang kami papuntang hotel. So, hanapin lang muna namin kung saan. Google Maps, yan lagi naming friend, no? Kapag hindi kami matrack na direction. So, ito yung central station nila. Diyan kami bumaba. Tapos, bumili na rin kami ng ticket para pagpunta namin ng airport on Tuesday. Kasi medyo maaga yung alis namin eh. Kaya mas okay na na-prepared. Ang laki na ng initim ko dito kasi hindi ako nasa sunblock. Tapos, lagi pa ako nakabilad sa araw. Malamig kasi yung hangin, pero yung araw, tirik na tirik. So, yun. Laging nakabilad, kaya ang laki na ng initim ng kulay ko. Pero okay lang naman yun. At least na-enjoy kong maglakad-lakad. Nakalimutan ko rin kasi magdala ng sunblock. And minsan nakakatamad mag-apply ng sunblock. Itong Helsinki, Finland, hindi talaga siya popular na pasyalan. Kasi parang, yun nga, hindi siya for visitors. Yun ang sabi ng iba. Mas okay dito mamuhay, dito ka magstay. Considered kasi sila as the happiest country in the world. Siguro sa quality ng pamumuhay, sa stress, sa amount of stress, siguro konti lang. May work-life balance. Doon siguro yung na-measure kung bakit sila yung happiest country in the world. Etong structure na to, nakikita ko din yan online eh. Parang symbol din yan ng city ng Helsinki. To be honest, parang wala naman masyadong mapapasyalan dito, like nature, ganyan. Siguro sa ibang province, pero kasi nasa city kami ng Helsinki. So ang meron dito, ang target ko talaga dito ay yung Helsinki Cathedral, yung underground church. Tapos parang merong isang monument or statue, yung musician na sikat dito. Parang park lang siya. Then yun lang. Then city tour, ganyan. So parang kino-consider din naming mag day trip sa Tallinn, sa Estonia. Kasi parang mas cultural and may old town vibe talaga yung city center ng Tallinn. So, hindi pa namin sure. Titignan ko pa kung may available na slot for tomorrow's tour. Baka ngayong gabi, try na namin i-explore itong city. Tapos kumain. Of course, ang pinunta ko din dito ay salmon soup. Kaya excited din akong kumain mamaya. Dito yung accommodation namin sa Radisson Alexandria. Kantong-kanto lang siya. And walking distance lang din from the metro station. So, pwede talagang lakarin. Para mga 8 or 10 minutes. Check-in lang kami. Self-check-in. Nice itong abstract painting na to. Check-in lang kami, tapos settle lang saglit, tapos hanap na kami ng dinner. Malaki naman tong nabook na
room. Maaliwalas din. May dalawang malaking windows. Okay naman siya. May ref din dito. Pero hindi ko na ipapakita. Ayun. Gusto ko na kumain. Di pa kasi kami kumakain. Parang pag-alis namin ng Sweden, sa airport lang kami bumili. Parang pita wrap lang siya. Kasi yun, di pa kami nagla-lunch. Anong oras na? Past 5 p.m. na. Kaya yun, hanap kami ng makakainin sa labas. May pagamis sila dun sa reception. Sarap. Doon hindi ako mahilig sa ganito. May market, oh. Doon lang tayo grocery. Good morning. It's our second day or first whole day here in Helsinki, Finland. Sabi ko nga parang wala namang masyadong mapupuntahan dito, no? Wala masyadong ma-explore. Pero ang plan talaga namin dito sa Helsinki ay to visit cathedrals, mga churches. Yan, marami naman dito nun. Tapos meron silang parang modern church, yung nasa ilalim ng lupa. Underground church siya tatawag doon. So pupuntahan din namin yun mamaya. Hindi na kami nag-book ng ferry trip to Tallinn kasi mas gusto lang namin i-enjoy at mag-relax dito sa Helsinki. Short story lang, no, kagabi, di ba pagdating namin, after namin mag-settle sa hotel, naghanap agad kami ng food for dinner. So, ang nakita namin ay Chinese restaurant. Doon na kami kumain and so far na-enjoy ko and satisfied ang aking cravings sa Asian food. Kasi big serving yung in-order ko na noodles with crispy chicken on top. Para siyang pansit canton. Tapos may malaking chicken fillet on top na crispy. And then nag-order din ako ng dim sum soup. Parang wonton soup. Yun, sobrang busog na busog. Baka mamaya dun ulit kami kumain ng dinner. Pero hindi ako sure. Definitely titikman namin ng salmon soup since it's a known dish here in Helsinki, Finland. Relax lang din yung mga tao dito. Marami rin silang green park. Nag-chill lang yung mga residents. Hindi sila nagmamadali. Hindi sila busy masyado. So, siguro that's one factor. Bakit sila ang pinaka masaya or yung quality of life nila ay masaya. Ngayon, papunta na kami ng Helsinki Cathedral. From Radisson Blu Hotel, 22 minutes siya. So, naglalakad na kami. Siguro 10 minutes na rin kaming naglalakad. Malapit na rin kami sa cathedral. Halfway na. Tapos may park dito, oh. And merong monument, may statue dun sa gitna. Later, check namin. Ngayon, dadaanan na lang muna namin siya. Diretso na kami sa cathedral. Finally, we reached the Helsinki Cathedral. Ito siya. Very nice, puting-puti. May shades din pala ng gray. Wow. May part lang na ginagawa sa right side. Ayun, natapat pa sa visit namin, sayang. Pero it's okay, maganda pa rin naman. Ang laki ng mga columns niya, oh. Very minimal lang yung color palette na ginamit dito sa exterior paint. Pero amazing pa din yung pagkakagawa. Magandang tingnan. Malinis. Try kong pumasok dun sa cathedral, pero syempre, hihinaan ko lang. Hindi na ako nagsasalita ng malakas doon. Syempre nakakahiya. Pero maganda yung loob. Same as labas kasi minimal lang yung design. Wala ka masyadong makikita ang carvings. Straightforward lahat.
Pero at the same time, stunning pa rin yung kinalabasan. Din yung altarpiece niya. Simple lang din. Tapos na kami sa Helsinki Cathedral. Tapos ngayon pupunta naman kami ng para siyang open market area. Hahanap lang kami ng makakain for lunch. Feeling ko malapit na dito eh. From Helsinki Cathedral parang 8 minutes lang na lakad. Tapos ito na siguro yun. Parang may market square. Nice din tong place na to. Oops, may mga nag-scooter. So, kailangan alerto din sa mga dinadaanan kasi baka magkabungguan. Maganda tong square na to. Just behind or beside Helsinki Cathedral. Then may monument din sa gitna. Eto. Sige, I'll get closer para mas maganda yung perspective or yung view. Ito lang yung cathedral sa ano niya sa likod niya, sa tabi. Tapos kanina dun sa Helsinki Cathedral, may na-meet pala kaming family na Filipino. Yung anak nila based sa Canada. Tapos ayun, nagkakwentuhan. Nag-Scandinavia trip din sila. Pero mag side tour sila bukas sa Tallinn. Inaaya nga kami eh. Kaso by tomorrow, we have to fly na going to Switzerland. So hindi na kami sumama. Pero mababait sila. Mukhang Alta. Taga Pilipinas din sila, yung anak lang nila yung base sa Canada. Nandito na kami sa may market. Yung setup niya para siyang sa Bergen yung sa Bryggen area. May mga fresh produce, may mga fruits, may mga flowers, may mga pagkain, local Finnish food. So, lilibot lang kami. Hahanap kami ng pwedeng makain. Ganyan yung setup ng mga store nila, ng mga kainan. Mga tent na kulay neon orange, kitang-kita. Contrasted by blue sky. Kaya maliwanag na maliwanag sa mata. May nakita na ako nagtitinda ng salmon soup, pero i-check pa rin namin sa iba. Pero ang mahalaga meron dito. So, kung wala sa iba, mag-settle na ako doon. Excited na ako kasi dun sa salmon soup. Finnish dish kasi yun talaga. Tapos ito yung port nila. Tabi lang, harap lang mismo ng port. Itong mga tindahan. Kaya fresh na fresh yung mga seafood, yung ambience. Yan. Can I also have one? Yeah. What do you call this? Sorry? Vendas in English. So may free taste. Parang tawilis? No? Nakain pati yung bone. Pwedeng kainin yung bone. May salmon soup. May salmon soup din sila. Ano? Later na may tayo. Thank you so much. We'll just check around. Thank you. Yung tinikman namin na isda, ang tawag sa kanya lake fish. Matabang yung lasa, pero fresh. Masarap. Parang gusto ko nga mag-uwi. Pero, syempre, hindi possible yun. Pero masarap. Ito yun eh. Pero compared to that, syempre, salmon soup ako. May salmon paella nga din eh. So, guguluhan ako. Yung kasama ko, gusto kasi niya, reindeer meat. Parang isa lang yung tindahan na nagtitinda ng reindeer meat. Pero check namin dun sa una naming nakita. Baka meron din. So, in case meron doon, baka doon na lang kami mag-settle for lunch. Meatballs. Pero meatballs. So, doon na kami mag-settle sa may reindeer meat tsaka sa may paella. Meron din naman silang tables and chairs sa likod ng tindahan nila. Kaya hindi naman kami mangangawit sa pagkain. Bango. Gusto ko dito sa market na to.
Pinaprepare na yung paella, oh. Pero hindi pa siya ready at the moment. Wala pa yung rice, wala pa rin yung salmon. Para mga shrimp and peas pa lang yung nakikita ko. Pero okay na ako dito. I'm willing to wait for 20 minutes. Wow. Sarap. So, this is my first salmon soup in Helsinki, Finland. Paired with bread. Iniintay ko pa yung paella ko. Mga 25 minutes pa daw. And binili niya ay reindeer meat paired with mashed potato. So let's try ano ang lasa ng lohi keito. That's how they call it. Sarap. Feeling ko madali lang itong lutuin kasi pinagsama-sama mo lang yung mga minced or mga diced na vegetables. May carrots, may potatoes, and then salmon cubes, ano pa ba? Dill, tas may cream. All-purpose cream yata yun. Pag uwi ko sa Pilipinas, magluluto ako nito. Tatry ko. Para ka lang nagluluto ng sopas. Ano ba to? So this is my starter food while waiting for the salmon paella. Sana masarap yung salmon paella. Yung serving niya sa mga styro lang, mga disposable. Kasi nasa tabing dagat kami. Nasa port. Sige, kain lang ako. May mga parang dito, tindahan, mga tiyanggi-tiyanggi. Pero hindi siya tiyanggi. Mahal din kasi yung mga tinda. Pero ang cute lang. Mga bonnet, mga moose, stuffed animals. Gusto ko yung mga ganito. Ba't ka umiiyak? After namin pumunta ng Helsinki Cathedral, punta naman kami ng Uspensky Cathedral. So, eto siya. Parang Orthodox Cathedral yata ito eh. Ganda ng pagkakagawa niya. Yung brick wall, tapos yung golden onion sa dome or dun sa top nung cathedral. Tapos yung pinagkakatayuan niya elevated para siyang mababa na hill. Kaya dominating talaga yung yung church. Kitang-kita siya dun sa from the port. Kitang-kita na siya dun. Napaka-intricate nung details, tapos small mga bricks pa yung niya, yung wall niya. So imagine that kung gaano ka detalyado. Pero yun nga yung accent niya, yung golden na na parang onion bulb sa taas niya, sa taas ng bawat tower. Bumalik kami dito sa may market kasi bibili daw ng bag yung kasama ko. Bilad na bilad kami lagi sa araw. Kaya yung kulay namin pa dark brown na. Pa-orthodox. Pa-orthodox church na yung pinuntahan namin. Pa-bricks na. Kulay paso. Ayun, cute kasi yung mga tote bags dito na merong reindeer or moose na hindi ko alam kung print yun or embroidered. Eto. Naghahanap lang ako ng mabibilan ng kape para habang naglalakad kami papunta dun sa underground church. Yun. Mas okay kasi sa akin yung may iniinom habang naglalakad para hindi ko masyadong nararamdaman yung pagod. Especially kape. So, energizing yan. Caffeine. Meron daw Starbucks sa malapit dito pero parang hindi naman namin makita. Sabi ko naman, kahit mga local cafe, okay ako dun.
Bumili lang ako ng kape. Cafe Mocha. Pero hindi consistent yung timpla nila per country. Mas masarap yung dun sa natikman ko sa Oslo. Parang katulad lang din sa Philippines. Ito parang dito sa Helsinki, parang matabang yung Cafe Mocha version nila. Pwede na pagtiyagaan. Lakad pa rin kami, papunta kami dun sa, yun nga, sa underground church. Siguro mga 20 minutes pa. Kung saan na kami na detour. Ngayon naman dito kami sa mall, sa may tindahan ng pabango. Mag-check daw siya ng brand niya kasi gamit niya Balaya. Hanap lang ako dito ng tester para makapag-wisik-wisik. May tester ba? May tester. Nakakatuwa yung mga ilaw sa kalsada dito sa Europe. Mostly ganyan sila, nakahang sa gitna. As in may kordon or yung wire ng kuryente magkabilang gilid tapos nasa gitna yung ilaw nakasabit. Compared doon sa atin na nakakabit siya mismo sa poste. Malapit na kami sa church. Few steps na lang. Sana lang open siya, no? Para ma-access namin yung loob mismo. Para makita namin yung interior ng church. Ito na yung church. Punta lang kami ng information area and we'll ask kung merong entrance. Nasa loob na kami ng church. Pansin nyo, ito, mga natural rocks yan na kinerve para magmukha siyang dome or parang coliseum type. It's a very minimally designed church kasi nga ang nagpaganda sa kanya yung mga bato, yung mga natural rock sa mga gilid. Yun yung nagsilbing wall niya. Ito yung disc dome. Para siyang bronze. Tapos may mga spaces in between para yun yung nagiging source ng light sa loob. Lalapit ako dun sa may organ. I think it's made up of brass and wood. I'll take a look at it ng mas malapit para makita ko yung materials at saka yung texture. Yung naririnig dyan na sound, hindi dyan galing. Naka-play lang siya sa background gamit itong mga speakers. Christmas na dito sa souvenir shop. All year round. Ang cute ng mga ornaments. After namin dun sa church, nag-check lang kami ng souvenir dito sa tapat lang mismo siya. Actually, ito yung yung church mismo. Then, ito lang yung souvenir shop. Nadaanan lang namin. Tapos, nag-check lang kami ng ilang items. Cute kasi mga reindeer, mga Christmas ornaments, at kung ano-ano pa. Tsaka yung Moomin. Sabi nung kasama ko, sikat na sikat to yun sa Korea. Pero, yun, hindi naman kami bumili. Chinek lang namin.
Papunta naman kami ngayon ng Sibelius Monument. Parang ano yun sikat na musician, composer dito sa Finland. Tapos pinagawan siya ng monument. Tapos itong way papunta doon, may nadaanan kaming soccer field, may mga estudyante or mga bata naglalaro. Then ito, full of greens, green trees, green grass. Okay din dito na magpahinga. Dumaan din kami ng K-Market, yung parang convenience store dito. Bumili lang kami ng ice cream. Para sa isang malaking park. Parang wala na akong ginawa sa video, no? Kundi kumain ng kumain. Parang every time na nag-film ako, puro kain ginagawa ko. Ay, cute! Hello! Hello! Cute ng tuta. May nadaan na kami dito sa park, parang chapel. Tapos yung harap niya, parang cemetery. Pero malinis tingnan. Narating na din namin yung Sibelius Monument. Ito lang siya sa harap ko. Yun. Though lalapit naman ako, pero yan yung ano niya, perspective niya dito sa malayo. Para siyang mga tubo made up of steel. Parang sabi kapag daw may malakas yung hangin, nagke-create yan ng sound. Hindi naman gaano malakas yung hangin ngayon. I think it's not enough, no? Yung lakas ng hangin para mag-create ng sound itong mga pipes. Very modern yung pagkakagawa niya, no? Modern style. Tapos may mga texture bawat pipe. Parang may mga veins. Katabi lang din niya yung dagat. Parang port din siya, I-check ko lang kung ano yung eksena dito sa may dagat or dun sa port. Nice dito sa may shore. Sobrang bright lang talaga ng araw kaya reflective yung tubig. Medyo nakakasilaw. So magstay muna ako dito siguro mga 1 hour or less. Gusto ko lang mag-paint. Parang walang shade akong nakikita Pero may mga benches. So pwedeng maupo. Parang wala lang akong makita na merong lilim ng puno. Kasi bilad na bilad sa araw. May nakita na ako na spot. Dito muna ako magstay for a while. Sa bench na to. Para may shade ng puno. Hindi masyadong mainit. I mean, yung sikat ng araw. So, dito muna ako magstay. Oops. Refreshing yung mga puno. Dami. Isa siyang malaking park. Isang section lang actually itong may Sibelius Monument. Pero mula dun sa kaninang nilakaran namin, napakaluwang na park. May playground, may tennis court, may soccer. Actually, meron pang market, ganyan. Napakalaking compound. So yun, siguro we'll spend the rest of the afternoon dito. Tapos later, after ko mag-paint, balik na rin kami sa city center and mag-settle na ulit kami sa hotel. We'll try to find a good restaurant for dinner.
para ayan, makompensate yung pagod ng nilakad namin. So, that's it na lang muna for now. Later na lang ulit ako mag-update. Nakagawa ako ng isang plein air painting sa area na to. So, ito yung kinalabasan niya. Yun. So far, happy naman ako. May souvenir ako from Helsinki, Finland. Ayun. Parang Nami Island lang, no?